nakasulat na Linggo, Lunes, mga kapatid, hanggang Sabado, dinadalangin ko na yung appointment. Sino ang nabibiyaya sa paglilingkod? Number 1 tayo. Bakit? Lalo tayong napapalapit sa ating mga Panginoon. So it should be also an opportunity to serve, and that is ang objective ng ating mga kapatid is for eternity. Mga kapatid, tayo ay tinawagan ng ating Panginoon para mag-ano po? Maglingkod. Meron daw isang nanaginip, mga kapatid, sabi niya sa kanya, nakita niya sa panaginip na siya ay yung masaya ang buhay. Pero nung nagising siya, nakita niya na ang buhay, mga kapatid, ay hindi masaya. Nakita niya na ang buhay pala ay puno ng paglilingkod. Nakita niya marami ang nahihirapan, marami ang nangangailangan. So wala siyang magawa kasi kaya ang sabi doon sa panaginip, bumangon siya at naglingkod. Nung siya ay naglingkod, siya lang, doon lang niya naramdaman na yung buhay pala ng paglilingkod ay ang masayang buhay. Tayo, mga kapatid, tinawagan tayo na malingkod sa ating Panginoon. At ngayong hapon, mga kapatid, the message is that do not forget your calling. Sa lahat ng ating mga gawain, maliit man yan, mga kapatid, alalahanin natin na tayo ay tinawagan ng Panginoon para maglingkod. So ngayong hapon, mga kapatid, huwag natin kalilimutan ang pagkatawag ng ating Panginoon. At bago tayo magsiuwi, mga kapatid, ngayong hapon, nais nyo bang talagang muli ang inyong mga buhay sa paglilingkod sa Panginoon? Samahan niyo po ako at tayo po ay mahal na Diyos, maraming salamat sapagkat kayo ang aming Panginoon na patuloy na nagpapaalala sa amin ng pinakamahalagang bagay sa aming mga buhay at pagbuhay. Nais niyo, Panginoon, na kami ay maging malapit sa iyo sa lahat ng oras. Nais niyo rin, Panginoon, na kami ay maglingkod sa aming kapwa upang sa pamamagitan ng paglilingkod na ito, Panginoon, naitaas namin ang iyong dakilang pangalan na kayo ang tunay na Diyos na aming pinaglilingkod. Pagpalain niyo, Panginoon, ang aming pagtatalaga. Narito po ang aming mga officers ng aming pong ASI. Sila, Panginoon, ay handang maglingkod. Kami na mga taga-SLM, Panginoon, ay nagpapasalamat sa kanilang paglilingkod. Nabuksan ang aming mga isipan, Panginoon, ng mga bagay na hindi pa namin nagawa sa aming mga buhay. Kaya nais namin po ipasakop din ang aming mga sarili sa iyong banal na pangunguna upang ang paglilingkod na ito sa pamamagitan ng ASI ay maipaabot namin sa aming mga kapwa at kayo ang mabigyan ng kalwalhatian. Narito, Panginoon, ang inyong mga anak nagtatalaga ng kanilang mga buhay sa paglilingkod sa iyo. Tulungan niyo, Panginoon, sa lahat ng panukala sa aming paggawa, paghahanap buhay, Panginoon, nawa mailagay namin ang lahat ng bagay sang-ayon sa iyong banal na panukala upang kayo ang mabigyan ng kalwalhatian. Salamat po, Diyos, sapagkat kayo rin ang mag-iingat sa amin, sa mga kapatid, sa kanilang pag-uwi, sa kanilang mga tahanan. Babantayan niyo sila, Panginoon, at iingatan at patuloy na magtatalaga sa paglilingkod. Lalong-lalo na, Panginoon, na kami ngayon ay nakaharap sa isang gawain ng Harvest 2025. Nawa, Panginoon, gamitin niyo po ang bawat isa sa kaparaanan na nais niyong gawin ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat mayroon kayong mga ginagamit ng mga anak na nagtalaga ng kanilang buhay sa paglilingkod sa inyo
sila, Panginoon, ay nakarating sa lugar namin. O Diyos, pagpalain niyo po ang inyong mga anak na ito sa kanilang mas malawak na paglilingkod, Panginoon. Gabayan ang bawat isa at gamitin mabisang kasangkapan sa inyong buong banal na lugar. Salamat po Diyos sapagkat sa hapon ito, kami ay nakakasiguro ng aming mga panalangin ay inyong pinakinggan, hindi po sa aming sariling kakayahan, kundi sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po. Tayo tayo. Okay. Paupo muna tayo mga kapatid. Salamat po ng marami. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo ay punong-puno ng pagpapala, mga kapatid. No? Tayo ay dasig na dasig. Umaapaw ang pagpapala ng ating Panginoon sa mga mensahe na pinagkaloob ng langit sa ating lahat, mga kapatid. Before we have our closing song and closing prayer, nais ko pong kilalanin ang mga ginawang paglilingkod po